Travel goals sana, pero nauwi sa bangungot dahil sa Airbnb namin sa Jakarta. Hindi lang pala kami ang nakatira doon. First time ko talaga mag-out of the country noon, kaya sobrang excited ako. Jakarta, Indonesia ang una kong destinasyon at ang dahilan pa, 3 days na concert, parang music fest, kaya todo hype ako. Sinundo ako sa airport ng best friend ko, boyfriend niya at isa pa nilang kaibigan. Galing silang lahat ng Singapore, ako lang talaga yung galing ng Pinas, kaya parang ako yung special guest ng trip na to. Pagdating namin sa kondo na nikantahan namin sa Airbnb, medyo napangiti talaga ako. Malinis, maayos, modern, pero may kakaibang vibe. 3 kwarto yung unit, isang master's bedroom tapos 2 maliit na rooms. Doon ako sumama sa master's bedroom kasama ang best friend ko at boyfriend niya. Yung 2 maliit na room naman para sa mga parating nilang kaibigan na galing Singapore din. Pagpasok namin, inilapag ko agad ang maleta ko sa kama sa master's bedroom. Kita ko rin yung gamit nila, nakalatag na rin kasi mas nauna silang dumating doon bago ako. After nun, dumiretso ako sa balcony. First time ko sa ibang bansa, kaya kahit simpleng view lang, parang wow, this is real life moment para sa akin. Pagbalik ko sa loob, naisip ko na magpalit ng damit habang wala pa yung 3 hinihintay nila. Tahimik sa unit, TV lang sa sala yung maingay. Pero kahit malinis at maaliwalas yung lugar, may kakaiba talaga akong nakakamdaman. Parang may nakatingin sa'yo. Habang nagbibihis ako, ramdam kong medyo lumambot yung kama sa likod ko. Parang may umupo. Noong una akala ko best friend ko yun. Normal lang kasi sa amin na may uupo sa kama habang nagchichikahan, kaya hindi ko siya agad pinansin. Nag-scroll muna ako sa phone ko habang nag-aayos. Pero pagkatapos ng ilang segundo, naisip ko, sige, chikahin ko na siya. Huminga ako ng malalim, ngumiti pa ako. Tapos tumalikod ako. Wala. As in walang tao. Pero sigurado akong may umupo. Ramdam ko yung bigat sa matras kanina. Doon na nagsimulang manindig ang balahibo ko. Yung buhok ko sa batok, literal na nagtindigan. Tumayo ako agad at lumabas ng kwarto. Nandun sa sala yung best friend ko, boyfriend niya at isa nilang kaibigan. Masaya sila. Nag-uusap sila tungkol sa Netflix show. Ako naman, lutang pa. Tumabi ako sa best friend ko, tapos bumulong ako. Te, pumasok ka ba kanina sa kwarto? Ha? Hindi ah. Akala ko nagbibihis ka pa. Doon ko lang nasabi. Nanginginig pa ang boses ko. Te, may umupo sa kama. Pero bago pa man tumindi yung sandali, biglang may nag-doorbell. Dumating na yung 3 kaibigan nilang galing Singapore. Nagkaingay, nagpakilala, nagkwentuhan. Parang nakaisat yung atmosphere. Nawala sa isip ng best friend ko yung sinabi ko, pero hindi nawala sa akin. Nang naghiwa-hiwalay na sila sa kanilang kwarto para mag-ayos, naiwan kami ng best friend ko at boyfriend niya sa sala. Kunento niya sa boyfriend niya yung nangyari. Yung boyfriend niya, kalmado lang, tapos sabi, let's check with Vic. Yun pala, si Vic, yung kaibigan nila na bagong dating, bukas ang third eye. Nakakakita, nakakakamdam, at napakarelihiyoso. Kinabukasan, maaga silang nagising lahat. Ako naman, lumabas ng kwarto, iniisip pa rin ang nangyari. Nasa sala sila, nagkakape, nanonood ng Netflix. Umupo ako sa dining area, katabi lang ng sofa. Nandun din si Vic sa kabilang side ng water dispenser. Tapos may kumalabog. May malakas na kalabog sa may kwarto. Sa patingin ako agad sa pinto ng master's bedroom. Sarado. Walang gumalaw. Pero sigurado akong may kumalabog. Napalingon ako kay Vic. Katingin din siya. Tapos kalmado lang siya at nagsabi, huwag mo lang pansinin. Pangalawang gabi, galing kaming concert. Pagod pero masaya. Nag-dinner, nag-yosi sa balcony. Tapos doon na napag-usapan ang tungkol sa unit. Ayon kay Vic, may 2 matanda daw na nakatira doon.
Hindi tao, hindi rin naman daw nananakit. Pero alam nilang nandyan, tahimik lang. Kinabukasan, ikwinento niya sa amin na sa kwarto naman nila may malakas na kalabog din daw, as in parang sinisipa. Tapos nung tumigil yung kalabog, may naramdaman siyang parang batang tumatalon-talon sa kama niya. Yung tipong tumatalon-talon. Habang nagkikwento siya, nanlamig talaga ang mga kamay ko. Kasi kahit ako mismo nakakamdam sa kwarto. Ayaw ko pa rin maniwala noon. Baka pagod lang ako. Baka imahinasyon lang. Lumipas ang araw, lipad naman kami pa Malaysia. Akala ko, doon na matatapos yung weird experiences. Pero hindi pa pala. Dumaan kami sa isang area na may sementeryo sa ilalim ng bridge malapit sa Twin Towers. Ako, yung best friend ko, at si Vic lang magkasama noon. Bumili kami ng pagkain. Pagbalik namin sa hotel, bigla na lang sumuka si Vic, non-stop. Para siyang nalasing kahit hindi naman. Pumasok siya sa CR ng halos 1 oras. Naligo, nilagay sa plastic yung suot niya. Tahimik kami ng best friend ko, pero halata naming weird. Doon na sinabi sa akin ng best friend ko na may sumama daw kay Vic. Something dark, something heavy, negatibo. Kaya pala sabi niya kahapon, huwag pansinin. Doon ako tuloy naniwala. Hindi lahat na nakakamdaman mo ay imahinasyon lang. Hindi lahat na hindi mo nakikita, hindi totoo. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung lamig na bumabalik sa alaala ko tuwing naiisip ko yung sandaling tumatalikod ako at wala palang tao sa kama. Kahit ramdam na ramdam kong may umupo. Alas 11 ng gabi nang may kumatok sa pinto namin. Naghahanap daw ng tumutulong shower mula sa taas. Pero kami ang nasa pinakataas. Kaya sino ang gumagamit ng banyo namin gabi-gabi? Hello Kuya Ken. Ako po si Ajman. Kasalukuyan nakatira sa UAE dito sa Middle East. Gabi po yun, bandang alas 11:30 ng gabi. Yung oras na tahimik na ang buong building. Wala nang maririnig sa hallway, kundi ang mahihinang ugong ng mga aircon mula sa iba't ibang unit. Nasa kwarto ako noon, nag-aayos ng gamit at nagliligpit ng kaunting kalat bago matulog. Tahimik lang ang buong unit namin. Yung asawa ko naman na ibang lahi, nasa sala lang, nakaupo siya sa sofa. Naghihintay na matapos ako para makapagpahinga na rin kami. Normal na gabi lang sana yun, pero biglang may nag-doorbell. Sa sobrang tahimik ng paligid, parang sobrang lakas ng tunog. Parang nag-echo sa loob ng unit namin. Napatingin ako agad sa pinto at napatingin din ng asawa ko sa akin. Nagkatinginan kami, parehong nagtataka. Wala naman kaming inaasahang bisita. Wala kaming kausap na darating. Wala ring delivery. At lalo na sa oras na yun, alas 11:30 ng gabi. So sino ang pupunta sa ganoong oras? Tumayo ang asawa ko at naglakad papunta sa pinto. Ako naman, nakiramdam lang mula sa loob ng kwarto. Yung puso ko medyo bumibilis. Pagbukas niya ng pinto, may babaeng nakatayo sa labas. Panglahi rin siya. Mukha siyang Pakistani. Maayos naman ang itsura niya, hindi nakakatakot. Pero may kakaiba sa presensya niya. Seryoso ang mukha niya. Parang may gustong itanong na matagal niya nang iniisip. Sabi niya, "Hi, we live here in the building too. We're staying in 9008. Kami naman ay nasa unit 1008. Ibig sabihin, nasa mismong baba namin sila. Natural lang kung may ingay mula sa itaas. Maririnig nila yun. Pero kahit ganun, may kakaibang pakiramdam pa rin ako habang nakatayo siya sa pinto. Tapos bigla siya nagtanong sa asawa ko, "May problema ba sa shower sa banyo ninyo? Kasi halos gabi-gabi, naririnig ko na parang may bukas na shower mula sa taas. Parang may naliligo ng sobrang tagal. Umaabot ng hanggang 2 oras, hanggang 3 oras. Same time palagi. Gabi talaga." Doon na medyo nag-iba ang pakiramdam ko. Kasi sa totoo lang, wala naman kaming problema sa banyo. Wala kaming naririnig na kakaibang tunog. At hindi rin kami naliligo ng ganun katagal. Lalo na sa ating gabi. Madalas nga, tulog na kami sa oras na yun.
Kalmado lang sumagot ang asawa ko. Sabi niya, wala naman po. We don't hear anything. Baka sa unit po ninyo ang problem. Maybe try to call maintenance. Pero yung babae, hindi siya mukhang kumpensido. Nakatayo lang siya sa pinto, nakatingin sa loob ng unit namin. Parang gusto niyang sumilip. Saglit pa siyang tumingin sa amin, tapos sinabi lang niya, okay, sige. Pagkatapos nun, umalis na siya. Pagkasaka ng pinto, bumalik ulit sa katahimikan ng buong unit. Doon namin napansin ng asawa ko na first time pala namin siya makita. Matagal na kaming nakatira sa building na yon, pero hindi namin siya nakasulubong sa elevator. Hindi namin siya nakikita sa hallway. Para bang bigla na lang siya nagpakita nung gabing yon. Tapos, doon na pumasok sa isip namin yung nakakatakot na revelasyon. Kung gabi-gabi daw siya nakakarinig ng shower mula sa itaas. Kung sabi niya, galing daw yun sa itaas ng unit nila. At kung kami ang nasa taas na unit na yun, sino ang gumagamit ng shower? Saan nanggagaling yung tunog? Sino ang naliligo ng 2 oras sa hating gabi? Ang mas creepy pa, consistent daw yun. Halos gabi-gabi, parehong oras, parehong tagal. Parang routine. Hindi raw yung tunog ng tumutulong kripo o simpleng tagas. Tunog daw talaga ng malakas na flowing water. Parang may taong nakatayo sa ilalim ng shower. Parang may naliligo. Pero hindi kami yun. Hindi rin maintenance. At wala namang ibang banyo sa taas ng unit nila kundi sa amin. Napaisip tuloy ako kung bakit parang gusto niyang silipin ang loob ng unit namin kanina. Parang gusto niyang makita kung may ibang tao pa sa loob. Parang gusto niyang makasigurado kung 2 lang ba talaga kami dito. Doon ako lalong kinilibutan. Kasi paano kung may iba nga? Paano kung may gumagamit ng banyo namin sa oras na tulog kami? Napaisip din ako sa sinabi niyang umaabot ng halos 3 oras ang tunog ng shower. Sino ba naman ang maliligo ng ganun katagal? Gabi-gabi pa at sa parehong oras. Parang may routine. Parang may habit. Simula nung gabing yon, hindi na ako kampante kapag tahimik ang paligid. Minsan napapatingin ako sa pinto ng banyo namin. Minsan nai-imagine ko yung tunog ng shower kahit wala naman. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung tanong na iniwan niya sa amin. Kung kami ang nasa itaas nila, kung hindi kami ang naririnig nila, saan nanggagaling yung tunog?